And there you go. The cat is out. Kamusta po kayo? Magandang umaga po mga kasamang Pinoy. Ano po? Magandang araw ngayon. Maliwanag. Alas 7 ng umaga. At papasok tayo sa trabaho. Maliwanag siya. At malamig. Malamig pa rin. Kahit ngayon po yung official start ng spring, 37 degrees Fahrenheit. Medyo malamig pa rin. So, kamusta po kayo? Kahit sa man tao na mundo kayo nandoon, mga Kapinoy, Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, as the case may be. Napakaganda po ng araw natin ngayon. Yan, sabi ko nga, kamusta? Sabi ko agad na the cat is out. Ano po ang ibig sabihin? The cat is out. Pusa ay lumabas. Maghanda na ang daga. Alright, ano ang sinasabi ko ba? Ako'y nagsasalita ng pusa at daga. Araw, umaga, kung ano sinasabi ko. Okay, so pagising po natin, nabalitaan ko po sa Pilipinas na pinirmahan na ni Miguel Zubiri, ni Senate President Miguel Zubiri, ang warrant of arrest at na-issue na rin po. Na-issue na. And siyempre, mukhang nananalo ang Senado sa labanang ito dahil ngayon si Kibuloy ay ipinapa-aresto na. Lumabas na rin po ang kopya ng warrant of arrest laban kay Kibuloy at magsisimula na po ang manhunt sa kanya. I mean, not manhunt, serving of the warrant of arrest. At pagkatapos noon, kung pag nahuli siya, yan ay kung mahuli siya, siya po ay dadalhin sa Senado at doon muna ikukulong hanggat hindi pa siya natatanong sa Senado, And then kung sakali naman siya ay kung sakali naman siya ay makapagmahuli nga ay kahit naka-recess ang Senado, sabi ni Risa Hontiveros, ay hearing sila or magkakaroon ng committee hearing para hindi na magtagal si Kibuloy doon sa loob ng kulungan sa Senado at mapalaya uli. Okay. So, ang sabi nila ay nag-issue na rin ng statement ang PNP Region 11 kung saan naandun kung sino nakakasakop sa Davao City, kung saan naandun si Kibuloy, So, ang sabi naman ng PNP spokesperson sa Region 11 ay makikipag-cooperate sila at isa-serve nila ang warrant of arrest pag nakuha na nila yung warrant of arrest. And then sa mahinahon na pamamaraan, yan ay kung hindi lalaban si Kibuloy o yung mga tauhan niya. At siyempre naalala nila na baka magkaroon nga ng medyo kaguluhan dahil masakit yan sa mga taga-subaybay ni Kibuloy. Pero malaman natin kung ano mangyayari. So ngayon na siya ay huhulihin na ng mga tao sa Senado o ng Sergeant of Arms sa Senado at dadalhin doon. Malalaman natin ngayon kung ano mga sasabihin niya kung sakali siya mahuli. Malalaman natin kung ano mga sasabihin niya para ipagtanggol ang sarili niya sa mga paratang sa kanya. Actually, hindi naman ipagtatanggol niya sa sarili niya.
It's not that. Kasi ito pong nangyaring ito, ang mangyayari sa kanya sa Senado, tatanungin siya ng mga tanong na maaaring makapag alam niyo na, makatulong sa komite ni Risa Hontiveros upang makagawa ng maayos na batas. Kaya nga tinawag natin na yan ay in aid of legislation. Hindi po yan criminal in nature. Hindi po yan criminal in nature. Again, hindi po yan husgado. Kaya po tinatawag si Kibuloy doon para makakuha ng impormasyon ang Senado para makatulong sa paggawa ng batas o pagsasaayos ng mga batas. Mga batas na maaaring kulang pa. So, hindi yan criminal in nature. Actually, hindi dapat siya makulong. Kaya lang po siya makukulong, or pinauhuli dahil hindi siya uma-appear. Nakipagmatigasan po siya sa ating institusyon sa Senado. Hindi siya dapat makulong. Kaya lang siya nakulong dahil nga dyan. Matigas kasi ulo niya. Mayabang siya. Ayan, anak siya ng Diyos. So, doon po kung sakalit siya may matanong doon at siya ay mahuli at matanong sa Senado, siya naman po ay may karapatan na hindi sumagot kung ang tanong sa kanya ay makaka-incriminate sa kanya, makakapagdiin na makapagdiin sa kanya or magagamit na ebidensya laban sa kanya kung sakalit masasampahan siya ng kaso sa husgado. Yun po ang right against self-incrimination. Lahat po ay po pwede niyang gamitin na karapatan na naaayon sa ating saligang batas, Article 4 Bill of Rights. Yan po. So, hindi siya dapat na matakot dahil siya naman ay protektado ng Senado. Hindi po basta-basta mapapasok siya doon at papapatayin. Bakit naman siya papatayin? Humihingi lang sa kanya ng paglilinaw para makatulong sa paggawa ng batas. Yun lang naman Yun lang ang gusto ng komite ni Risa Hontiveros. Okay? So, sabi nga nila, when it rains, it pours. Bakit ko naman nasabi ito? Kasi ngayon po ay naisampa na rin ang kaso, criminal cases na laban kay Kibuloy. Nag-aakusa naman sa kanya ng exploitation of minors. So, may mga kaso po na isinampa sa Davao City at meron din po ikasampa ata sa Manila or sa Pasay. So, yan, nagkakasabay-sabay naman ang problema ni Kibuloy dyan. At isa pa, mabuti itong hindi mabuti, hindi ko masasabi kung mabuti, pero itong Kongreso natin, ang House of Representatives, nag-defer ng issuance of warrant of arrest for failure to appear to, kasi binibigyan nila ng pagkakataon na ang Senado ang manghuli kay Kibuloy. So, hindi muna nag-issue ng warrant of arrest ang Kongreso, ang House of Representatives, to give way for the Senate to issue a warrant of arrest. Ito na po, nangyari na. So, ito namang sa husgado na final ng Department of Justice, through the order of Secretary Remulla, ay siyempre, pag naisampa na po yung kaso na yan, ang husgado naman ngayon ay bibigyan ng pagkakataon si Kibuloy na sumagot sa mga paratang sa kanya. So, yeah, ito na. The cat is out. Mag-ingat na lang ang daga. Or kung pahuhuli siya, pasensyahan tayo. Wala kang magagawa. Ang kinalaban mo ay institusyon ng Pilipinas. So,
Okay po, hintayin natin ang susunod na kabanata uli nitong labanan ng Kibuloy Duterte laban sa Senado. Medyo mainit na mainit ito. Alright, magandang umaga po at hanggang sa muli.